Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video guys, ay sasagutin ko lang yung mga question kung kinukuha ba ng mga employer o yung agency ba yung kumukuha ng mga cellphone kapag nakarating na tayo dito sa Qatar, or nababalik ba yung ating mga cellphone pag nandun na sa kanila. So ganito kasi yun guys, hindi lahat po kasi na mga agency dito sa Qatar ay kinukuha nila yung mga cellphone. So may mga agency na may ganun na ginagawa nila, tapos may mga ibang agency naman na hindi nangunguha ng mga cellphone. So based lang po sa aking experience, kasi ang nangyari po sa akin noon dito, so balikin, sinundo ako ng driver ng agency namin. Hindi po lahat or marami pong mga agency dito sa Qatar ang hindi po kumukuha ng mga cellphone. So base lang po sa aking experience, ang nangyari po sa akin kasi noon, direct po kasi kami na dinala dun sa accommodation ng agency, dun sa office nila mismo yon. So, that time kasi po yon, wala pong quarantine nang nangyari nung pumunta po ako dito. Hindi po uso kasi yung COVID noon, yung that time past 8 years ago. So, ang nangyari po yon, dinirect po ako dun sa agency, sa office ng agency, tapos kinuha po nila yung aking cellphone. So, lahat po kami, so maalala ko po yun na dumating kami doon is 3 ata kami. So, kaming 3, kinuha ng agency yung aming mga cellphone. Yung cellphone namin na direct na yun sa mga nasama na yun sa mga files namin. Tapos, ang alam ko yun siguro, i-turn over nila yun sa employer. So, dito kayo sa Qatar guys, marami yung mga dito, marami ring mga agency na hindi kinukuha yung mga cellphone. So, hindi po pare-pareho. Tapos, ang nangyari po na ganon, nakuha na yung aming mga cellphone, tapos syempre nandun na kami sa loob ng agency, tinignan po lahat yung gamit namin, kaming 3. So, chinek po lahat yon, tinignan nila kung ano yung bawal na pwede nilang kunin, kasi sa agency ko noon dito medyo sila, medyo mga mabusisi sila. Dapat daw bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Tapos ayun, chinek po nila yung aming mga gamit, yung bag po namin, yung luggage po namin na pumunta dito. Tinignan nila kung ano yung pwede nilang kunin na hindi pwedeng dalhin bago kami ma-turn over din sa aming amo. So, kinuha nga nila yung aming mga cellphone, tapos sinabi sa amin na bawal yung matutulis sa bagay, bawal yung mga damit na panlalaki, ewan ko kung bakit, bawal yung mga blade, yung ganyan. Sa amin kasing that time noon, wala man naman kaming dala-dala na ganun. Lalo sa akin, wala po akong dinala na ganun. Siyempre, alam ko na po yun kasi that time, second time ko na po na makapunta sa Middle East, kaya medyo alam ko na kung ano yung mga bawal or kung ano yung pwedeng dalhin dito sa Qatar. Kasi yun nga, dati nag-Dubai na po ako. So yun, kahit yung mga kasama ko po noon, wala naman po silang nakuhanan. So, ganun yung nangyari. Tinik po nila yung aming mga bag. Tapos, sinabihan pa kami na bawal mag-ingay kasi may mga lalaki sa labas. So, parang kami, parang first timer kami na nakarating dito sa Qatar noon, kasi parang hindi kami illegal na dumating dito kasi maraming mga bawal. So, bayo sa akin naman po yun, parang wala lang po sa akin yun kasi medyo na po ako dito sa Middle East, kaya parang wala na lang din. So, ganun yun. Kinuha na po ng agency yung aming mga cellphone. Pero syempre, bago po kami nakarating dito, doon pa lang noon sa Pilipinas, na briefing na kami ng agency namin doon sa Pinas. Kasi ang agency ko din sa Pinas ay iba po yung agency dito sa Qatar. Magkaiba po yun. So yung parang magka-tie up lang po sila na agency. So hindi ko na po babanggatin yung mga agency ko din sa Pilipinas asa dito sa Qatar guys. Tapos yun, na-briefing po kami bago kami pumunta dito, na sinabi ng agency namin doon sa Pilipinas na magdala na lang daw kami ng cellphone na yung keypad, yung maliit lang na cellphone na pwede naming maisuksok kahit saan, yung maliit lang yung keypad, yung hindi siya Android. Tapos sinabihan nga kami na ganun lang yung dadalhin namin kasi baka nga kukunin ng agency doon dito sa Qatar. Kaya yun nga nangyari, kinuha nga po ng agency yung aming mga cellphone. So tama naman po yung sinabi ng agency namin sa Pilipinas. So maganda rin yung nabibriefing talaga tayo guys sa Pilipinas bago tayo lilipad papunta doon dito sa Qatar. So ayun, sinabihan kami na magdala na lang ganun na keypad, kaya hindi na lang po kami hindi po kami na tawag dito, hindi po kami nabigla nung kinuha ng agency yung aming mga cellphone. So ayun, kinuha na yun ng aming mga agency dun sa
dito sa Qatar. Tapos yung ang daming mga bawal, na sinabi pa sa amin noon sa agency dito sa Qatar na bawal yung mga pangkulam. Alam niyo yun guys, yung mga pangkulam kasi diba dito sa Qatar is sila, mga Muslim sila, bawal yung ganun. Takot yung mga amo, yung mga ganyan, yung mga pangkulam. Tapos yung mga damit na may iksi, yung mga fitted, bawal po yun. Tapos maraming mga bawal na sinabi sa amin ng mga agency dito sa Qatar. Madami. Hindi po pare-pareho yung mga agency dito. Nagkataon lang yung mga agency yung agency ko that time noon is mabusisi talaga. Ang daming mga bawal na ayaw nila. So, inabihin pa kami na bawal yung yung Bible. Pero syempre, sabi ko nga, alam na namin talaga na bawal yon. Tapos, wala naman nakitaan sa aming tatlo noon doon sa lagis namin kasi hindi nga talaga kami nagdala. Bawal din ng rosary. Tapos, yung ayaw ng mga among babae, usually mga babae, yung mga pinakaayaw nila, yung mga pangkulam-kulam ngayon. Natawa kami talaga noon yung about sa pangkulam na sinabi ng agency namin noon. Alam naman namin yun, syempre hindi na kami nagdala kasi syempre sabi nila natatakot daw yung mga amo about sa mga ganyan, yung feel nila na may pangkulam yung mga katulong nila na darating sa kanilang bahay. So, yung mga blade, mga ganyan, marami yung mga sinabi, basta hindi ko na lang banggitin para hindi tayo mapahaba. So, that time, yun nakuha na yung namin. So, yung naman namin na kinuha, yung cellphone, sinama na yun sa files namin kasama ng aming passport. Tapos, iti-turn over po nila yun sa employer namin. Na-turn over yun sa employer namin. Tapos, nung dumating naman ako dun sa bahay ng employer, nagkaraan ng isang araw, natulog pa ako ng isang gabi dun sa bahay na amo Tapos, kinabukasan ng hapon, binigay na yung, yung cellphone ko. Nakalagay siya sa plastic, yung cling na plastic na may pwedeng isara yun. Nakalagay doon yung cellphone ko, kasama na yun yung sa aking passport. So, yun nahawakan ko. Pero yun nga sabi ko guys, may mga agency pa rin dito sa Qatar na hindi kinukumpiska, hindi kinukuha ng mga cellphone ng mga kinukuha nilang katulong galing sa Pilipinas. So, nagkataon lang talaga yung agency ko ganon. So, hindi ko lang alam. Tapos, yung mga agency naman ganyan kasi syempre nag-uusap sila, yung agency sa kayong employer. Ewan ko lang kung sinabi ng employer na kunin yung cellphone ng katulong nila na kukunin bago mapunta dun sa bahay ni employer. So, hindi ko alam. So, may mga employer din na kinukuha yung mga cellphone ng kanilang katulong, tapos hindi pa nila ibibigay yun, yung parang titignan lang muna nila, obserbahan nila yung mga katulong kung okay ba siya, kung maganda yung patrabaho ba, kung hindi ba hindi ma-complain yung katulong nila bago nila ibigay yung kanilang cellphone. So may mga iba pa kasi dito guys sa mga employer na hindi binibigay yung cellphone nila kapag oras ng trabaho, yung nakalagay lang yan sa isang pesto, tapos gabi lang nila binibigay. So may mga ganon dito ng employer. So binabalik naman yung iba. Kagaya sa akin, yun nga nangyari, binalik sa akin. So yung mga nakasama ko na dalawa, hindi ko nang alam kung ano nangyari sa kanila kasi wala na rin kaming contact noon, nagkahiwa-hiwalay na kami that time noon. So parang nagkasama-sama lang kami sa flight, tapos doon sa accommodation, tapos nung kanya-kanya na kaming kunuha ng aming mga employer, wala na rin kaming balita sa isa't isa. Ang maganda is magtanong-tanong na lang din kayo sa inyong mga employer kasi may mga employer kasi dito na bawal talaga yung maghawak ng mga cellphone. So alam nyo guys kung bakit sinasabi ko mga bawal yung mga cellphone na mga ibang amo dito, napaka nila. Sabi na lang natin na maarte sila. Siyempre maiintindihan din naman natin kasi mga Muslim sila, may iba yung kanilang relihiyon. May ibang employer dito na ayaw nilang nakukuhanan ng picture or video yung kanilang mga bahay, yung kanilang compound, usually yung kanilang mga anak or sila mismo ayaw nila. Pero may mga amo naman dito na gusto nilang may mga permission naman sila sa kanilang mga katulong. So mas maganda yan, magtanong na lang kayo sa inyong mga employer bago ninyo gawin yan. Kasi may mga amo naman po dito na open yung cellphone sa kanilang mga katulong. May mga iba naman amo dito na ayaw talaga nila. Mas maganda yan, magtanong na lang kayo bago ninyong gawin para hindi pa tayo mapahamak. Kasi para maliwanagan naman po tayo, ganoon na lang po yung gagawin natin bago po tayo gagawa ng hindi kanais-nais na para sa kanila.
Naulit ko po, hindi po lahat ng mga agency dito or mga employer dito ay kinukuha yung mga cellphone. So, hindi pare-pareho, marami pa rin yung amo na wala silang pakialam kung may cellphone ka o wala. Mas maganda para maliwanagan po kayo ay magtanong na lang po kayo sa inyong mga employer para po mas maano po yun, mas maliwanag po sa inyo. So, sana po guys, naliwanagan po sa inyo yung ating video sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito lang po yung ating video. At gagawa na naman po tayo ng ibang video guys. Comment down below lang po kayo para gagawan po natin ng video para ma-share ko po sa inyo. Hanggang dito na lang guys. See you again. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!